Studies, class size matters. Kailangan natin din tingnan yung class size, yung siyempre, salary ng teachers. Mahalaga din yung salary ng teachers. Kung gusto natin talagang magkaroon tayo ng motivated, walang pinoproblema ng mga teachers na magtuturo at focus lang siya sa pagtuturo, ay dapat ay makompensate. Pinakamababa po ang Pilipinas, halos nasa baba kung i-compare natin sa Southeast Asian countries. Except for Laos and Myanmar, pinakamababa na ang mga teachers natin na Filipino in terms of salary. So yan din dapat yung pag-isipan, paano natin yan mabibigyan din ng solusyon. Nakakatakot, Mr. Speaker. Marami na akong kilala, magagaling na mga teachers, pumunta na ng ibang mga bansa. May we ask the members to please settle down so we can do our business. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize Representative Roman Romulo for the continuation of his privileged speech, and thereafter, I move that we also recognize Representative Franz Castro of ACT Teachers Party List for her interpellation. Yes, we will resume now the interpellations of our Honorable Chairperson for the Basic Education, Representative Roman Romulo. Right now, I'd like to recognize our distinguished party list ACT Teachers, Representative Franz Castro. You have the floor, ma'am. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa ating lahat. So, I congratulate the chair of the Committee on Basic Education for that, I think, very truthful and very brave, report on the situation of our education. So, yung unang tanong po, Mr. Speaker, dahil hindi pa naman ito yung kumpleto, you just have described the situation, our educational system in a nutshell. So, nakita natin dito, Mr. Speaker, and sabi natin yung foundation. So, meron tayong problema, Mr. Speaker, sa foundation pa lang ng ating mga kabataan. Doon na nagsisimula yung problema natin. We start with the, of course, yung health ng ating mga bata. So, how would the students na stunted na gano'n makaka-receive sila? Ma-absorb nila yung mga tinuturo sa eskwelahan. And of course, at the early years ng pag-aaral, Mr. Speaker, on the daycare center, ang report, marami ng mga aging na mga teachers tayo, and wala pang in training ng mga teachers, yun ang mahalaga Kasi paano natin ituturuan yung mga bata ng mga basic foundation kung wala po tayo nung basic skills ng ating mga teachers. So yun yung nag-stuck sa akin So at isa sa mga nakita ko rin, Mr. Speaker, ay yung kakulangan ng textbooks. So we have implemented, Mr. Speaker, yung K-12 program. Tama yung sinabi at nire-report din ng mga teachers. Talagang yung, for example, sa Filipino na grade 7, talagang walang textbooks yun na nire-report sa amin. Okay, so tama yung tama yung report, Mr. Speaker. At isa rin sa nag-struck sa akin, yung 77 higher education institutions with offering ng BE-Ed at saka 105 BSE-Ed, 0 passing rate. Yes. So paano ito nangyayari, Mr. Speaker? Through the years. Yes. Diba? So, ano ba yung recommendation dito? Kasi kailangan nating magsimula din doon sa tukuyin natin yung problema sa teachers. So, meron bang recommendation as this early kung ano pa yung dapat gawin? Kasi hindi ko pa nabasa yung 400 pages na report kung may recommendations na po doon. Mr. Speaker, Honorable Castro, members present here this afternoon. Unang-una po, Honorable Castro, tama po kayo. Actually, identify ng EDCOM 2
are 28 priority areas. Yung kasama po nung report pala ngayon for year 1 only covers 12 of the 28 priority areas. So tama po kayo, talagang medyo mahaba-haba pa ang pupuntahan natin. Pangalawa, tama rin po kayo na inumpisan niyo po dun sa early years po. Ang totoo po niyan, base sa datos na huli namin nakita, we have about 12.5 million Filipinos under the age of 5. Alam naman po natin ng totoo, pagdating ng 3 and 4, doon pala, 3 years old and 4 years old, doon pa lamang pumapasok yung daycare system. So below 5 po, we have about 12 to 12.5 million learners na. Pero, base rin sa datos na pinakita po sa amin, napakababa po ng mga enrollees kahit sa daycare pa lamang namin. In fact, in one study, ang sinabi po, less than 20% ang naka-enroll dito sa daycare centers kasi hindi naman po siya mandatory. Pangalawa po, pero ito po, Honorable Castro, dapat pag-isipan nating lahat. Sa isang isang FGD na naganap, tinanong po yung mga magulang na merong anak na 3 to 4 years old, in-enroll niyo po ba yung anak ninyo sa daycare centers natin? Alam niyo po kung ano sagot nila? Hindi. Alam niyo, may rason sila ba't hindi nila in-enroll. Ang sabi nila, ang daycare centers po natin, more or less, 3 to 4 hours a day lang yan. Ang sabi ng magulang doon sa FGD, pag hinatid namin yung isang anak namin sa daycare, paghatid namin, pauwi pa lamang kami, may maiiwan na kaming anak. Masyadong maikli yung 3 to 4 hours. Isa po yan sa mga issues na sa totoo, Honorable Castro, kailangan natin lahat pag-isipan. Kasi ito po nanggagaling na rin sa mga magulang. Of course, it's an FGD. Pero may kita po natin, it may explain bakit napakababa ng mga enrollees natin sa daycare centers. Kung less than 20%. In addition, kung tingnan po natin yung sa daycare centers natin, nagka-confusion pa po dyan. Honorable Castro, sino ba ang in charge? Yung ECCD, DSWD, or DepEd? Ngayon po, yun ang isa sa mga recommendations na liwanagin po natin kung sino po ba talaga ang magiging in charge yan. Yeah. Tungkol naman po sa binanggit ninyo na learning materials, na napaka-onting learning materials. Sa totoo, Honorable Castro, members of this August Chamber, this is one issue na kailangan natin talaga pag-isipan. Bakit? Base sa flowchart ng DepEd, it will take them 5 years from first yung call pa lamang for a textbook. Kasi una po, magko-call sila ng kailangan nila ng textbook. Pangalawa po dun, i-review yung proposed content kung sino magka-qualify. Then before printing, may review po dun kung may typographical error or wala. The whole system po takes about 5 years kung talagang tututuhanin. Sabi sa amin nung ibang mga resource guest namin nun, shinortcut pa nga po yan at one point eh. Yung dating review na dapat 9 months, dapat paggawa na isang curriculum, 9 months ang pinakamaikli dyan. Yung iba po, nag-call ang DepEd na dapat 6 months. Sabi nga ng mga publisher, imposible, pero syempre, gusto nilang pumasok. Pero again po, on paper, parang andali. On paper, parang 1 year, 6 months o 2 years, makakaproduce ng libro, textbook. Pero in reality, yun ang sinasabi natin kanina, sa papel, parang ang ganda ng sistema. Pero in actuality po, sa haba ng proseso, it will take 5 years from call to the actual delivery. Kaya may kita po natin, kung ikaw po, reputable po kayo na publication house, ganun katagal po, medyo sobrang laki po ng investment. Napaka-hirap po nun. Pangalawa po, kasama rin sa issue po na yan. Di ba yung pag-review po nung text na ginawa po? Sa totoo po, wala tayong independent group. Wala pong nagre-review niyan. Kung tama po ba yung text, yung curriculum na lumabas nun sa textbook.
Ang gumagawa rin po niyan, isang Agency. isang office within the Department of Education rin, na hindi lang yun ang trabaho nila, marami pang iba. So may kita po natin talagang minsan nagagalit rin tayo sa DepEd, pero sa totoo, yung system rin po kasi, napakahirap for them. So sa totoo po, tama rin kayo kanina, sinabi nyo, sige, sa first time, baka meron ng solusyon. Pero wala pa hong perfectong solusyon. Kasi katulad po yun, yung 5 years na yun, napakahirap po nun, napakatagal po nun. By the time, baka pasay na po yung linalaman nung textbook na yun o nung learning material na yun. Yun po, kailangan natin marisolbahan. Paano natin yung procurement process po, paano po natin magiging mas practical para mas marami at mas mabilis ang pag-deliver natin ng tamang libro. Yung sinabi niyong huli po, kung may nakalimutan ako, yung sinabi niyo yung mga HEIs natin na nagbibigay po nung education degrees for elementary and for secondary. Tama po kayo, exactly yung number. Meron pong mga HEIs na may programang ganon, 2012 pa po yun hindi ngayon lang. Since 2012 hanggang ngayon, wala naman hunap na ipasa na estudyante. Pero again po, still existing pa rin po yung degree dun sa HEI na yun. Again po yan naman, Honorable Castro, siguro naman pwede nang gumalaw ang CHED sa bagay na yan. Siguro naman, nakita na natin gano'ng katagal na rin po na hindi naman wala namang pumapasa. Siguro naman, hindi naman po natin kailangan pa ng batas dyan. Siguro po, oversight lang, pero siguro kailangan umakto rin ng CHED. Kasi ando doon na po, kitang-kita naman Siguro mag-show ko sila, magpaliwanag, pero since 2012 po, existing na po, may mga HEIs tayo na hindi naman pumapasa yung estudyante nila. Walang passer po, pero again po, hindi naman po sinara. Yes. Thank you, Sir Speaker, distinguished Chairman of the Committee on Education, Basic Education. So ito po talagang na-shock ako dito sa mga HEIs na walang pumapasa ng mga teacher natin doon sa licensure examination. So tama kayo, dapat na i-revisit or i-oversight ng higher education, maybe mayroong gagawing trabaho ang ating ang ating Committee on Higher Education kaugnay dito. Ano ba yung mga standard? Bakit nangyayari ito na tingin natin nasasayang lang, nagkakaroon ng sayang and wastage. Okay, so isa pa po sa nakita natin dito, Mr. Speaker, na medyo talagang malapit na malapit sa puso ko at yan din yung panawagan ng mga teachers. Yung ang dami-daming mga ancillary services. So napansin ko doon, kinunan ko pa nga ng picture, yung 50. Hindi lang yata 50 yon, Mr. Chair. Baka mas marami pa doon yung yung mga ancillary services na, Mr. Speaker, na pinagagawa sa ating mga teacher. Okay? So halimbawa, yung pamamalengke. Sa feeding program, si teacher, umagang-umaga, alas 4, alas 3, namamalengke na yan. Namamalengke na yan para iluto sa mga feeding program. So gawain pa ba yun ng teacher? So sana hindi na. Alam niyo po, yung mga binabanggit natin na mga gawain, ito yung 4Ps. Sinasabi ko na, matagal ko lagi sinasabi dyan, nagmo-monitor ang teacher ng mga 4Ps. Gawain pa rin ba yan ng teacher? Makakatulong yung teacher dahil pwedeng mag-coordinate. Pero dahil nga tayo ay may learning crisis, at through the times, Mr. Speaker, napansin natin yung dami ng mga pinagagawa na sa ating mga teachers na hindi naman talaga nila gawain. So to the detriment of the education ng estudyante. Kasi hindi na makapag-focus yung mga bata. Eto, may sinasabi pa nga sa akin, sana Kong Franz, makagawa ka rin ng bill na sana ay pag off hours na ang teacher o Saturday and Sunday, hindi na siya tatawagan ng principal niya o ng PSDS niya o the supervisor niya na mag-submit ng report. Biro nyo, wee hours of the day, siguro natutulog na siya noon or nagpapahinga na, masasubmitin pa ng report. So yun yung mga problema natin na
pwede naman na sigurong gawin ngayon ng DepEd yan. Tanggalin yung mga ancillary services. Kaya lang ang problema natin, Mr. Speaker, parang kulang para sa akin yung 5,000 a year na binadagdag sa mga education support personnel. Nung weekend, Mr. Speaker, galing ako sa Mindoro. So nalaman ko doon na although meron namang mga education support personnel na hinire, pero kulang po itong 5,000 nationwide. Kaya dyan pa lang pwede nang gawin ng DepEd yun eh. Tanggalan ng ancillary services ang teacher so that makafocus talaga sa teach. Kung meron tayong read, meron tayong teach. Dapat, di ba, nakapokus si teacher sa pagtuturo at hindi niya naiiwan ang mga bata dahil may report, mayroong nirarush na mga report at iba pang mga co-curricular activities na nakaka-distract din doon sa pag-aaral ng Honorable mga bata. Castro, siguro madagdagan ko lang yung sinabi po ninyo. In fact, sinabi rin po natin sa report natin kanina, yung additional 5,000 na yun, kulang, tama kayo, kulang talaga yun. In fact, in some areas po, yung na-hire, services about 3 schools. So imagine po, siguro talagang kailangan natin may sense of urgency. Kailangan pabilisin po natin itong pag-hire. Alam ko naman, hindi naman pwede mag-hire lang. Kailangan po talagang paspasan lang, sense of urgency. Siguro din lang natin tama ang ma-hire ng DepEd para mawalan rin po ng additional burden yung ating mga teacher. Siguro add ko rin po, no, hindi lamang po sa non-teaching na mga ginagawa nila. Nung Thursday, sa isang EDCOM 2 meeting na naganap po dito sa Mitra Hall, RVM, pinaalala rin po natin sa DepEd, sa NEAP, yung National Educators Academy of the Philippines. Ginawan po natin ng batas yung Excellence in Teachers Education. Sinabi natin sa kanila na marami rin ng mga guro ang nagsasabi sa atin na napakaraming training, napakaraming seminar na kailangan sila lumabas ng paaralan nila para lamang attendant to mga to. Sa totoo, yung ibang sinabi nga nila sa akin, hindi naman ganun ka-productive yung pag-attend nila. Sa traffic rin po, nalilate pa sila. So, nangyayari po, walang teacher doon sa classroom. Wala namang magsasubstitute kung ganun kaikli lang naman yung mawawala sila. Pero para sa estudyante, walang klase habang nasa seminar. Pinaalala po natin, ang sinabi po sa atin ng DepEd at ng NEAP, in fact, ginagamit nila ngayon, syempre yung Zoom. Pero yung Zoom po, sabi rin nila sa amin, hindi naman, aminin natin na totoo rin naman, hindi naman ganun ka-effective. Kaya ang polisiya na po nila, pag merong upskilling of teachers o may seminar, ang ginagawa nila, in school na po. Hindi na kailangan lumabas ng paaralan yung ating mga guro. Kasi yung traffic lang, yung oras sa paglalabas, yung pa lamang po, nakakapagod na rin, nakakaubos po ng oras nila. Kaya in that respect po, no, we are looking forward that DepEd really implements it this way, na yung mga upskilling nila, yung training seminars nila, in school na para hindi na kailangan lumabas pa yung teacher dun sa paaralan. At siguro, no, Honorable Castro, babanggit ko na rin to, remind na rin po natin ng DepEd na sa totoo po, ang pinaka-importante, tama po yan, may mga summer camp, reading camp, di ba? May mga ganyan. Learning camp. Sa totoo, okay naman yan. Pero, more or less po, a student stays in school for about 180 days. Hindi ba dapat habang nasa paaralan sila, dun sinisigurado na may reading comprehension, hindi dapat inaasa yan sa summer camps. Sa summer camps, di ba? Ito, binanggit ko na rin sa DepEd po ito. Ano po, pag may summer camp, sino tinatawag po nila doon? Di ba, teachers rin, nagbo-volunteer sila. Pero alam natin ang totoo, Honorable Castro, walang allowance na binibigay pagka may mga reading camp. Ang binibigay sa kanila, service leaves. Anong ibig sabihin nun? Gusto pa natin, mas mag-absent pa sila pag regular. Kaya pinaalala po natin sa DepEd na unang-una, you have 100 days of regular academic classes. Doon pa lamang dapat siguraduhin natin tama
sigurado yung curriculum, natututo yung mag-aaral. Hindi dapat may bridging pa. Wala akong problema sa bridging, pero dapat hindi tayo nagbi-bridging. Dapat sa main pa lang, natuturo natin. Pangalawa, kung kailangan talaga, wag naman natin iwan yung mga teachers na binibigay natin sa kanila. Libreng lunch o merienda at service incentive leave. Oras rin po yung binigay nila doon. Kung gagawin lang natin yun, siguraduhin na rin natin, may budget tayo, may allowance tayo na bibigay sa ating mga teacher. Pinaalala na rin po natin sa DepEd yan. Yes, oo. So, tama, no? Ito nga yung mga learning camps na ginaganap tuwing summer. Maraming teacher talaga. Ito nga yung 60 days na rest ng teacher dahil 10 months siyang nagtuturo, di ba? Ang teachers, walang sick leave yan. Wala yang forced leave. Kung magkasakit ka man, no work, no pay. At kung magkasakit ka, gagamitin mo yung iyong sick leave. Hindi ito na monetize. And even yung overtime ng teachers ay hindi rin binabayaran. Kaya talagang talagang magagawa na ito ng DepEd na sinasabi na rin niya talaga, natagalin talaga yung mga ancillary services, 'di ba, sa ating mga teachers at mag-hire ng more education support personnel. At itong mga training na to, yung feedback kay Kong Roman, Mr. Speaker, yun din po yung pinifeedback sa akin ng ating mga teachers. And ito pa, Mr. Speaker, mainit na issue ng mga teachers ngayon, speaking of in-service training na dapat ay ginagawa na ng DepEd. Pero ngayon, ang problema ng mga teachers, yung mga in-service training daw, ay hindi naman ito accredited ng PRC, so hindi magagamit nila ito for their CPD units kasi may batas tayo yung tungkol sa CPD. Bagamat repeal kami dito, repeal CPD dapat na hindi naman kailangan ng teachers natin dahil meron na yung mga training sa kanilang schools or sa DepEd. Kaya lang namumroblema tayo, itong mga in-service training na conducted sa division, sa region, even sa mga schools, ay hindi siya accredited. So isa rin yan sa mga pinoproblema ng mga teachers natin, yung sa mga yung kanilang PRC ID. Kasi ngayon, 2024, wala nang undertaking na nangyari. Ibig sabihin, yung mga ngako sila na mag-earn sila ng certain units in 3 years, so wala na rin po yung undertaking na yan. Kaya isa ngayon sa problema at dapat na solusyonan din ng DepEd ay itong mga in-service training na ngayon na ay nagaganap na ma-accredit ito sa ngayon na meron pa tayong batas sa CPD at makarenew sila ng PRC kasi malaki ang effect ng wala silang renewed na PRC ID. So yun din po yung problema natin. Aside from yung quality ng training na ginaganap, Mr. Speaker, sa ating mga regions, divisions, and schools. Honorable Castro, sa totoo po, if you remember nga pala, last December, in one of our last committee hearings, may proposal na po. Well, babanggitin ko lang yung dun sa sabi nyo nga, wala kasing overtime pay, wala yung mga bagay na yan. Di ba, bringing up natin yung issue sa mga teachers na pinapa-request natin na magturo sila, sumama sila sa summer camps. Pero hindi tayo nagbibigay ng allowance, ang binibigay natin, service incentive leave. Di ba? Yung additional, na pwede nilang gamitin yan. Sabi nyo nga, pag may sakit, ang isang suggestion po, I think nandun kayo sa committee meeting na yan, ang sinasabi nga, kunyari, may matutuloy yung isang reading camp. Di nandun yung teacher, bibigyan ng incentive leave, di ba? Pag hindi niya ginamit yon, dapat i-monetize yun. Yun yung isa sa napag-usapan during the committee meeting. Kaya sana, Honorable Councilor, sa totoo, marami tayo dito na talagang nag-agree tayo tungkol sa mga bagay. Kasi ang gusto natin, access to quality education. Siguro sa totoo lang, ay marami naman tayo, kung hindi lahat. Tingin ko nga lahat ng miyembro, iisa lang naman talaga yung objective. Masigurado yon, masigurado na yung ating learners ay maturuan ng mabuti at yung mga teachers naman, mapangalagaan naman po yung kanilang sitwasyon. Kaya sana po tuloy-tuloy talaga yung pagtutulungan natin sa bagay nito. Okay. Thank you po. Gusto ko pa rin basahin yung 400 pages na report ng EDCOM. At natutuwa nga ako doon sa
tingin ko totoo lahat yung mga naka-report doon, no? At babasahin ko pa lahat. Hindi ko lang narinig yung tungkol mismo, Mr. Chair, Mr. Speaker, yung tungkol doon sa halimbawa yung budget. Nakapaloob ba yan doon sa report? Did you analyze the budget ng ating education, Kasi isa rin po sa nakikita ng ACT na bahagi talaga ng problema natin ay yung, ayan, nabanggit na kanina, no, ni Representative Lagman, yung budget sa education, and it should be prioritized. And at least po 6% of our GDP ay nilalaan dun sa education budget. But unfortunately, hindi pa po tumataas sa 5%. Taon-taon yung budget sa education. Alam niyo po, sa mga ASEAN countries, dito na lang sa Southeast Asia, mataas po ang budget nila sa kanilang education. In fact, parang ang Malaysia, halimbawa, parang sa huling report, parang 20% ng kanilang budget ay sa education. So tayo po, at meron po kasing study dyan, Mr. Speaker, distinguished colleague na Roman, na talagang budget matters, di ba? Yun talaga, no, yung budget, meron po ba tayong study dyan tungkol sa budget? Yung tungkol po sa class size, hindi rin nababanggit yung class size. Mahalaga din na pag-aralan din natin yung class size. Sabi nga sa international studies, class size matters. Kailangan natin din tingnan yung class size. Yung, siyempre, salary ng teachers. Mahalaga din yung salary ng teachers. Kung gusto natin talagang magkaroon tayo ng motivated, walang pinoproblema ng mga teachers na magtuturo at focus lang siya sa pagtuturo, ay dapat ay makompensate. Pinakamababa po ang Pilipinas, halos nasa baba kung i-compare natin sa Southeast Asian countries. Except for Laos and Myanmar, pinakamababa na ang mga teachers natin na Filipino in terms of salary. So yan din dapat yung pag-isipan, paano natin yan mabibigyan din ng solusyon. Nakakatakot, Mr. Speaker. Marami na akong kilala, magagaling na mga teachers, pumunta na ng ibang mga bansa. Iba't ibang mga bansa, kahit nga sa Southeast Asia, nagtsatsaga na sila. Kasi doble ng sweldo nila dito, halos sa Southeast Asia. Pero mas marami ngayon tumatanggap sa US, sa Canada, at iba pang mga bansa kasi very enticing yung kanilang offer. Pati pamilya mo, dadalhin na nila doon. Marami na ngayon akong mga teachers dito sa Quezon City na pumunta na sa ibang bansa with their family para magturo at mamuhay na rin doon. So nakakatakot na magkaroon na tayo ng brain drain. Yung ating mga magagaling na teachers ay nandoon na sa ibang bansa, pinakikinabangan ng ibang nasyon. Kaya yun, sana pag-aaral sa salary, yung ayun nga, yung budget, yung medium of instructions, at saka iba pang mga benefits po ng mga teachers. So kasama ba yan sa EDCOM, po? Maraming salamat, Honorable Castro. Katulad ng binanggit ko kanina, there are 28 priority areas. Etong Year 1 report only covers 12. Pero para siguro maumpisahan natin, kasi governance and finance po yan . Sa totoo po, napakalawak po ng discussion na priority area na yan. Part yan, kasama na rin po dito sa Year 1 report, pero hindi pa yan kompleto kasi sa dami rin talaga ng napapaloob sa priority area yan. Pero mabanggit ko lang, sa kasalukuyan po sa national level, almost 4% na po sa GDP ang ginagastos po ng national government. Pero dapat po maalala rin natin, hindi pa po counted doon yung ginagamit po ng local government. Nabanggit rin po yan during the meetings ng EDCOM 2. Kaya yun, hindi naman ganun kabilis talaga yung pag-aaral po na yan dahil iba-iba po talaga yung budget ng local para makita natin talaga, lalong-lalo na sa mga area, yung kunyari urban centers like NCR, na alam natin maraming mayaman po dito ng mga lungsod, mga syudad. Gusto rin natin malaman yung SCF Manila, yung regular budget nila, magkano ang kanilang contribution in addition to the 4% of GDP na binibigay po ng national government. Sa totoo, tama kayo, budget matters. Pero ang totoo rin po, kailangan rin po tama yung paggamit. Kasi nangyayari po, nabanggit namin kanina sa report, mababangit na niyo po sa report, maraming batas,
may budget. Halimbawa yung textbooks, sa totoo 1 billion per year yun. Pero hindi nga nagagastos yun. Kasi nga hindi na-implement. Karamihan po ng problema is implementation. Karamihan po ng problema ay yung mindset po na, kasi fragmented rin po yung education system natin eh. Dati po, isa lang eh. Meron tayong basic education, may higher education tayo, may tech book tayo, tapos may ECCD pa rin tayo po for early years. Dapat po, nagtutulungan yung lahat ng departamento yun. Pero sa totoo po, fragmented rin po yung cooperation doon. Kaya sa totoo po, doon pa lamang nakikita natin na napakahirap na po talaga nung yung sa budget na issue na yan. Pero tinatakil na po yan. Gusto lang natin mapasok rin po dyan yung tungkol sa local contribution. Pangalawa po, class size. Kung maalala po ninyo, sa last hearing ng Committee on Basic Education and Culture, nabanggit yan, yung class size, ano yung ideal. Sa ngayon, nandito tayo sa 1:50. Pero yung ideal should be less than that. Pero ang problema po, sa totoo lang, is again po, buildable space rin. Marami rin po tayong learners o estudyante na nag-aaral po sa urban centers kung saan, sa totoo po, may ubus na. That's why, di ba, gusto natin ma-expand yung GASPE. Kasi kailangan rin po natin ng tulong ng private schools. Baka hindi na kayanin. Pero again po, nabanggit rin namin sa year 1 report, ay mas titingnan pa yon sa year 2. Pero again, lahat po yan, Honorable Castro, either tinitake up natin sa EDCOM 2 o sa committee natin. Kasama po dyan ay yung increase ng salary grade. Pasado na po natin sa committee yung Teacher Career Progression Bill. Nasa appropriations na po yan. Diyan po inaangat natin ang salary grade ng bawat guro. We have about 800 plus thousand teachers. Ang lahat po yun gusto natin magka-salary upgrade. Honorable Castro, your time has expired. Ay, okay. So, last na lang po. Last, Mr. Please, Speaker, go ahead. 1 minute. Majority Leader. Mr. Speaker, may I move to extend the privilege hour for another hour to allow Is the there any gentle objection? lady and gentleman. Hearing there's none, the privilege hour is extended. Honorable Castro. Mr. Speaker, for your indulgence. Anyway, sa pag-uusap natin dun sa salary, so high time po talaga na talagang taasan ng sweldo ng ating mga teachers. Lalong-lalo na ngayon, Mr. Speaker, tapos na po yung SSL 5. Sa 2024, nagtatanong ang mga teachers, may salary increase na pa ba sa 2024? So wala pa po. So yun yung ating Dagdag ko na lang, Mr. Speaker, yung tungkol doon sa mga teachers na nagtuturo ng hindi naman nila specialization. Isa rin yun sa mga problema na dapat tingnan. At yun pa, Mr. Speaker, marami pa po sana akong tatanong, pero basahin ko muna yung EDCOM report. At alam ko naman, we are one with the chairman of the basic education on how to improve our educational system talaga. At talagang ang priority natin, bata, estudyante, at lahat ng mga stakeholders. Kaya, ayun na lang po, Mr. Speaker, and thank you po. Mr. Speaker, madagdag ko lang po, sa totoo po, talagang kaisa rin tayo kay Honorable Castro. Matagal natin na pag-usapan ito sa committee. Gusto natin ma-increase yung salary grade kahit by one salary grade, lahat ng 800 plus thousand teachers natin. And it will take about 50 billion just for the first year. And in fact po, I will also take this opportunity to also commend. Nandito po yung isa sa mga principal authors ng teacher career progression, yung pag-angat ng salary grade. Honorable Asidre Yes, is one of our principal authors together Yes. with Speaker Martin. That is why po, kahit pa paano, nandito na tayo sa Committee on Appropriations. Sana po magtuloy-tuloy. First year pa lang ng implementation po, ganun kalaki yung gusto nating ilaan para sa improvement ng salary grade na to. And if you recall, Honorable Castro, di ba sa teacher career progression nga natin, kung question rin natin, pinapatanggal natin, yung mga tingin natin na napaka-subjective na mga kondisyon para ma-promote ang isang teacher. Katulad ng pagkuha ng kung ano-anong degree. Nang sabi sa atin ng iba, online na nga nakukuha yun eh. So wala naman direct relation po yun sa talagang kaalaman ng isang guro. Ang gusto po natin masigurado na talagang kung gusto natin quality education, we also have to trust our teachers. We have to give them that due respect na talagang gusto rin po nila quality education.
Okay. Thank you po, Mr. Thank you, Franz. Thank you. Thank you, Honorable Majority Castro. Leader.